Marami nga ang nagtatanong no, at marami din ang napapa-what if kung si Justin Brownlee ang ginamit ng SBP bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Hindi kaya nabago ang ikot ng bola dahil unang-una yung familiarity na kay Justin Brownlee na nga. Dahil yung mga Gilas players ay talaga namang kilalang kilala na ni Justin Brownlee at yung team chemistry at familiarity na kay Justin Brownlee na nga. At pagdating naman sa mga play ay basang-basa na nga ni Justin Brownlee ang gagawin sa mga Gilas players. Halimbawa na lamang dito no, tignan nyo si Justin Brownlee nagdala ng bola. Ngunit hindi niya nga pinilit yung sarili niyang ipasok sa loob. Pinasa niya nga ito kay Scottie Thompson. Si Thompson naman ipinasa naman dito kay Jordan Hedding. At dito ngayon makikita natin na na-block nga itong si Jordan Hedding. Ngunit aggressive nga itong si Jordan Hedding no, at hindi nga nagpasinda kahit nga na-block. Kinuha nga yung second chance points at ito nga nakaka-convert pa siya ng 2 points sa loob. Ganyan nga kaganda ang naging ikot ng bola noon kay Justin Brownlee. At dito naman sa play na ito no, pinasahan ni Scottie Thompson itong si Jordan Hedding. Ayan, tumira nga ng 3, ngunit sasablay nga dyan yung tira ni Jordan Hedding no. Tapos nagkaroon nga ng crucial rebound dito si Justin Brownlee. Ngunit eto na naman nga no, may pagkakataon siyang tumira ngunit hindi niya tinira. Ang ginawa niya, naghanap siya ng libre at nakita na nga dyan si Scottie Thompson. At ayun nga nakakonvert ng 2 points. Ganyan nga katalino itong si Justin Brownlee humanap ng posibleng pasahan sa ilalim. At dito nga no, hawak na naman ni Justin Brownlee yung bola. Ngunit makikita nga natin dito na nag-hesitate siyang pumasok sa loob at pinampik yung dalawang defender. Talon nga dyan yung dalawang defender at dito nga ipinasa niya kay Jordan Hedding. Kaya lang, alanganin nga dito si Jordan Hedding na tumira sa labas dahil masyado ng malayo. Kaya naman ibinigay dito kay Bobby Ray Parks na mas malapit sa 3 points area. Kaya lang malaki yung defender ni Bobby Ray Parks, kaya naman nag-alanganin dito si Bobby Ray Parks at kumuha ng screen o nagbigay ng screen dito si Jamie Malonzo. At ayun nga, hindi na nila napansin si Justin Brownlee, pinabayaan nga ng mga defender. Ayan, libre si Justin Brownlee, tinira, siguradong pasok yan at hindi nga natapon ang sabaw. Kaya naman sa mga ball rotation at play ng Gilas noon ay talaga namang tuwang-tuwa itong si MVP sa nangyayari. Well, dito naman tayo kay Jordan Clarkson. Ito nga no, makikita natin si Jordan Clarkson may hawak na bola at ipapasok nga yan sa loob. Makikita naman natin na talaga namang desperadong pumasok sa loob itong si Jordan Clarkson. Ngunit basang-basa na nga siya ng mga Angolans. Kaya naman, ayan nga nangyari sa kanya dyan. Instant kuyog. Nabitawan na nga niya yung bola, ngunit pinilit pa rin niyang pumihit at pumasok sa loob. Ang nangyari tuloy sa kanya, nabutata na at na turnover. Libre pa naman sana si Dwight Ramos at nakaabang na dyan si AJ Edo, ngunit hindi niya nga pinasa. Kaya naman natapon ng sabaw at meron pang turnover. Well, hindi naman natin masisisi itong si Jordan Clarkson kasi baka binibigyan lang din ng instruction ni Coach Chot Reyes. Ngunit aminin man natin, real talk lang, na kay Jordan Clarkson talaga lahat umiikot ang bola at yung mga Gilas players ay laging siya na lang ang hinahanap. Kung palaging ganyan ang gagawin nila versus Italy, mamaya ay malabo na ngang matalo nila ang Italy, tapos yung chance daw sa Olympics na kailangang matambakan ng 13 points ang Italy ng Gilas Pilipinas. Well, ipanalangin na lang natin, mukhang suntok sa buwan talaga. Ngunit tignan natin, baka mag-adjust si Coach Chot Reyes ng play at baka makasilat nga ang Gilas Pilipinas sa Italy. At dapat talaga no, ibabad na itong si Renz Abando, gawin ng first 5. Kung ating makikita ay napakahigpit talaga ng kanyang depensa at napakalakas ng kanyang talon. Tignan nyo naman, halos talagang lumipad na rito si Renz Abando, tapos napaka-aggressive pa nung hinagisan nga siya ni Kai Soto ng pass break. Ayan no, makikita natin no, slam dunk, meron pang challenge yan pero pumasok. Tapos bukod pa doon, napakaganda rin ng tira sa labas ni Renz Abando. Sana nga napapansin niya ni Coach Chot Reyes. At dito pa nga makikita natin no, sobrang agresibo talaga itong si Renz Abando. Hinabol pa talaga yung Iranian. At ayan nga, nagkaroon nga dyan ng blocks, power blocks. Napakalakas talaga ni Renz Abando, nakakapagtaka lang at hindi siya binibigyan ng quality minutes. At hindi siya ginagawang starting 5. Nawawalan tuloy ng kumpiyansa itong si Renz Abando na dapat sana ay naipapakita niya sa Gilas Pilipinas. Kaya naman sana mamaya ibabad si Renz Abando.